what is AKAP. To tell you straight up, ako po nag-coin ng idea na yon since I was with DSWD before. Magandang araw mga ka-update. Ayun, panoorin natin itong video ni Miss Joy. Tingnan natin kung bakit ayaw niya sa mga tulpo. Daw, simulan na natin. Hindi ko gusto ang mga tulfo. Okay, i-define natin bakit hindi ko gusto ang mga tulfo. Hindi ko gusto ang mga tulfo dahil binobobo nila ang public conversation. They do not teach the public. They do not lift the consciousness of the public. Sila ay entertainer rather than thought leaders. Ano rin yan eh, ano rin yung mga tulfo eh, yung mga mga alipin rin ng views. 'Di ba? O kunwari doon sa mga show ni Raffy Tulfo. Hindi ka nila salang pag hindi viral yung kwento mo. Oo. Ganun pala sila mga ka-update. Pag hindi viral, hindi ka isasalang. Kaya pala pagka napansin nyo, pag nanood kayo ng palabas nila, madalas may part 1, part 2, part 3, may umabot pa nga ng part 8 eh. Oo, ganun. Even if it is something that would involve rights, mga importanteng issue para sa mga individual at para sa iba pang mga individual din na not necessarily sila yung nagreklamo, ganun. Kalimitang issue mapapanood natin doon na OFW, nagloko yung misis, yung mister, nagre-reklamo dyan, na which is kung mapapanood ng mga bata, parang nakakahiya po ba? Kung ikaw, nanay, kung magulang mo yung mapapanood mo sa show nila, nakakahiya po. Sa akin kasi naiintindihan ko naman yung they want to earn eh. Kasi syempre, enterprise naman yun eh, nasa media sila, ganyan. And you would really go for the monetization of your endeavor. So sa akin naman, naiintindihan ko naman yan. Ako nga, kumikita rin ako sa YouTube eh, di ba? And lahat ng content creator na merong YouTube channel, merong Facebook and whatnot, you earns, you get earnings from it. And for me, that's okay. Walang problema doon. Magkakaroon tayo ng problema if you are abusing your audience. Like for example, ako hindi talaga ako fan ng yung super clout chase, yung gagawa ka ng controversial na title, tapos yung content mo hindi naman ganon. 'Di ba? Kasi for me that's dishonesty eh. So yun, ngayon yung ibang mga content creator, like for example, itong si Raffy Tulfo, ang benta niya kasi sa sarili niya is that kaya kong solusyonan yung mga problema ninyo. Lumapit kayo sa akin, susolusyonan ko yung mga problema ninyo. To certain extent, nag-o-offer naman talaga siya ng solusyon. Bibigay siyang pera or whatever, nire-refer niya yung mga Pero it was really more of him being the center of the show, and also, he is benefiting more, way more than what he is giving dun sa mga taong tinutulungan. Dito po sinasabi ni Miss Joy na yung mga lumapit po dun sa show na yon, kahit binigyan sila ng pera, tulong, 100, 200,000, mas malaki pa rin po ang kinikita nila kesa sa naibibigay nila. Correct. Tapos napapahiya pa yung, hindi lang yung tao ate, like the family itself. Yun po, tama po yun tingin ko. Once na mapalabas ang isa sa miyembro ng pamilya nyo dyan, pag may mga nakapanood na kakilala nyo, feeling ko po parang nakakahiya po. Lalo na kung mga magulang mo, kapatid, asawa, na which is wala kang magagawa kahit gusto mong ipatanggal yung video. Kawawa. Tsaka if you request sa kanila na i-take down yung video, it would take you a lot of struggles. Tsaka ito po para sa akin, Ate Joy, sige, wag na lang yung the money making aspect ng ginagawa nila. They are making themselves as the only solution by circumventing processes. They're not, yung sinabi mo po na they're not teaching people or educating them about the law. Kasi yun na, I am the law na eh. Pag sinabi kong ganito, kakausapin ko si ganyan. Pag hindi ka sumunod sa akin, magkikita tayo, even to go as far as threatening heads of agencies. And people are buying it and forgetting na may proseso tayo. And ngayon, marami pa ding bulag na Tulfonatics na kahit nasa posisyon na sila, and there are a lot of them a senator, and how many Tulfos are congressmen. But they're also law-breaking.
Mm-mm. And aside from the law breaking, eto talaga, bakit natahimik sila sa Lotto at saka sa mga tahimik sila sa mararaming issues, including the plunder that Romualdez is doing sa Congress. Mm-mm. Kapag napatunayan ninyo na Tulfo is really anti-corruption by speaking out against all of those funds, siguro pag-iisipan ko siya. Pero hindi eh. Actually, sirado na ako against Tulfo. Mm. Kasi ang dami niya ng mga red flags. Totoo. Diba? Yeah. Ang lalaki ng issues ngayon, wala tayong narinig about kay Rafi Tulfo. Correct. May punto po sila doon. Ang daming issue lumabas nitong mga nakaraang buwan pero wala po tayong narinig kay Rafi Tulfo. Pero si Erwin Tulfo, tingin ko pro Marcos to administrasyon to eh. Oo. Tapos, parang minemaintain niya yung parang, hardcore, ganyan-ganyan. Justice, pag ako, ganyan, babanatan ko yan, ganyan. Pero wala ba naman talaga siyang binanatan na nabalian eh. Di ba? Saka binanatan ate. Di ba? PCSO, ano nangyari nag-fold naman siya sa PCSO. Di ba? Siya ang binanatan ate. Oo, Binanatan siya ng siya. nung rider. Ang pahiya siya doon. Totoo. Sabi ni Casey, I agree dyan. Maraming mga buyers ng Bria Homes na lumapit sa Tulfo dahil mga nagreklamo kami sa na-scam na money sa amin, mga buyers, pero hindi man lang kami entertain ng Tulfo staff. Ayun. Baka kaibigan niya yung may-ari ng Bria Homes. Yan po. Tapos sinasabi po nila na marami pong nangyayari sa likod ng show na to na hindi lahat na-entertain. Pag hindi catchy yung story nyo, hindi kayo entertain at hindi kayo ila-live. Yung developer. Ayaw ni Marcoleta kay Rafi Tulfo dahil head siya ng Department of Committee on Energy siguro. But sobrang taas pa din ang kuryente, di niya mabanatan. True. Yan po. Isa po si Congressman Marcoleta sa mga tumatayo para sa mga ordinaryong Pilipino. May punto po siya doon. Bakit ang taas-taas pa rin po ng kuryente natin? Ooh, true. Isipin niyo po ang ginawa niya ni PRRD. When he spoke against the utility companies, these oligarchs, may nangyari, di ba? Yung tubig, umandar, yung kuryente na ipabalik, yung basura, ang daming nangyari. Now, Tulfo had that same public power perception pa nga di ba? Pero ba't hindi niya nagagamit ngayon? and i-multiply mo pa, may Ben Tulfo, may Erwin Tulfo, tatlo pa sila Oo. sa government ngayon. Of varying levels of kayabangan, ano? May asawa pa siya, may asawa siyang congressman, may anak siyang congressman. Tatlo-tatlong Tulfo of varying levels ng kayabangan. Oh my God! 1.2 million imported karne. Maingay ba si Tulfo o crickets ang naririnig ninyo? Yung ginto na binenta, yung gold reserves natin, crickets pa din ang naririnig natin. Sabi niya, lumapit din ako dyan about Meralco discrepancies nung pandemic pero di ako pinansin. Namimili talaga sila. No? Yes, sabi ni Francesca, they probably have skeletons in their closet. Yes, of course, girl. Yung Department of Tourism pa lang, pinatanggal yun si si Wanda Teo. Kaya galit na galit sila kay Digong. Oo. Ayan. Si Mon Tulfo naman is daig pa si Christopher Min. Ginawan pa ng intriga si Attorney Zuleta at VP. Ang low, ano? Sobrang low. Kadiri. So, yun yung problem ko sa mga Tulfo. Yun yung problem ko. Number one, binobobo nila ang public. They do not lift the public discourse in a more intelligent level. Pangalawa, ine-exploit nila yung 81 collective IQ ng mga Pilipino and profiting from it. Ginawa nilang negosyo yung katangahan ng mga Pilipino, ginawa nilang gatasan, ginawa nilang content, gagawing viral, pagkatapos kunwari tutulungan, yung bida yung sarili, pero siya naman talaga yung masigit na nakinabang. Like for example, ako na-realize ko nung nag-YouTube ako. Biruin mo, kung kunwari meron siyang 2 million views doon sa video. Let's say 1 hour, 2 hours na show. 2 million views. Pagkatapos, yung pamilyang napahiya na doon, yung binigyan mo ng magkano? 100,000. Magkano ba binibigay ni Rafi Tulfo? Tama po. Napapahiya po yung pamilya kapag po na-feature ka dito sa show na to.
Diyos po ate, 20,000 lang. O, 20,000? Pinapatulog sa Hotel Sogo. Pag 1K ka ng Manila. pamasahe. Oo. 1K pamasahe. Sila naka Louis Vuitton, naka Gucci. Mapapansin niyo yung mga videos nila. Laging may part 1, part 2, part 3. Yan na po mga ka-update yung sinasabi ko. Pag viral, ang dami pong part niyan. Nakakapanood din po ako niyan na may umabot pa nga ng part 8 eh. So kapag yung hindi Hanggang part trending, 5. pag hindi trending yung ano mo, issues mo, hindi ka papansinin. Oo. I think, I believe kaya hinahati-hati yan because that's, marketing strategy. And Bias pala sila. to be honest, PJ, wala naman akong problema. Walang problema. Sige, you find way on how Yeah, I mean, yeah. Oo. How you can maximize the monetization. I agree with I Oo. agree with everything you said about Tulfo, Ma'am Joey. To be honest with you, pati ako mismo talaga minsan nakakadiskora na yung pakinggan yung mga shows niya eh. Kasi I have watched yung mga issues na minsan hinihiya na nila yung tao. Pagkatapos kung tutuusin, wala naman sila sa katwiran, wala sila sa hulog. True. Ayun. Alam mo yan? I heard this, I mean, I watched this one episode na pinagagalitan niya yung isang anak. I mean, ang issue was the mother nagreklamo sa kanya kasi hindi raw sinusuportahan ng anak. Pero kung pakikinggan mo yung issue, yung paliwanag ng anak, nagsusupport siya, it so happen lang, inaabuso siya ng magulang. Oo. Alam mo yung parang hindi maganda doon, yung parang tipong hihiyain mo yung anak sa publiko by saying na hindi obligasyon mo yung mga magulang mo. To be honest, personally, I do not believe to that statement. Hindi tayo obligasyon ng mga anak natin. Kung babalikan tayo ng mga anak natin dahil pinalaki natin sila ng maayos, magpasalamat tayo pero we don't have the right to demand. Ang problem pa dyan, yung sa mga ganyang situation, yung yung sa mga personal family problem, ganyan. O kung kunwari lang napag-ayos niya, ganyan. Kaso pinahiya niya na ng bonggang-bongga. Correct. Yun nga po eh. Kaya magkaayos o hindi, napalabas na yung video, madami ng mga nakapanood ng mga kakilala, kapamilya, kaibigan. Nakakahiya na po yung pamilya ng involved dito. Pinahiya niyo during that episode, pinahiya niyo po talaga yung yung anak. Oo. Alam mo yun. After nung episode na yun, let's say nagkabati na silang magnanay or, they are okay already. However, their video, pati yung pahiyaan session would still be available. It's forever. Money. May nangyari yan kinwento ni Kuya Miko. May nangyari yan na meron silang isang episode na yung anak, parang pinagalitan ng bonggang-bongga ni Rafi Tulfo. Yung inaaway yung parents, ganon. Inaaway yung parents ng bata. So ngayon yung bata, pinagalitan. Napahiya talaga yun, nabash talaga yung bata na yun dahil nga sa hindi maganda niyang pagtrato dun sa magulang niya. So napagalitan yung bata yung bonggang-bongga. And then parang yung video na yun, matagal na yun. Parang mga early start pa lang ng program ni Tulfo. Pagkatapos sabi gano'n ni Kuya Miko, alam mo ba, Miss Joey, after 3 years, after 4 years, may time talaga na biglang magva-viral na naman siya. Tapos magiging example na naman, ito ang ereheng bata, ganyan-ganyan. So kaya nangyari, parang lumulutang na naman siya kapag kunwari mapapag-usapan yung batang bastos, lumalabas siya ng lumalabas. Okay na sila ng parents niya. Magkabati na sila. Pagkatapos the video kept on earning. Tapos Mare-refresh. nagsistay siya na navivilify siya na siya, ganyan-ganyan. What are we going to do with that? And ang sa akin lang kasi, if ganito yan, kung kunwari ako si Erwin Tulfo, I'm going to do 2 things. Number 1, okay, mapapahiya ka ha, pero kasi kumikita tayo dito. Ganito na lang gawin natin. Okay lang ba sa'yo na magka-persyento ka dito sa video na to? Correct. In perpetuity. Correct. So at least kahit paano, compensated siya doon sa pagkapahiya niya. Kasi naging villain siya doon sa video ni Tulfo di ba? Naging villain siya doon Partihan tayo, bigyan mo siya ng cut doon sa bigyan mo siya ng cut doon sa video, yung total na kinita ng video, ibigay mo doon sa... Kahit may royalty lang, di ba? Kasi story niya yun Ngayon, kung kunwari, sabihin na, hindi, okay lang po. Kahit walang pera, tanggalin nyo na lang po yung video na yan. Kasi napapahiya na po ako, pati yung family ko. Then,
ano, the people na nag-join ng kanyang show should also have that option. Actually, tinangyari na yan na may isa silang episode na the family is already asking for him to shut down the Remove the video. Oo. Hindi niya ginawa talaga, te. May mga ganong case na pala. Ibig sabihin po, may punto po sila dito na ang priority talaga nila ay kumita dito at hindi makatulong. Kasi ang dami ng Ma'am Joey, views mo. ang point ko lang kung bakit ko ni-raise yan, kasi I find it very unfair sa mga, tsaka mali yung mga messages na pinalalabas mo sa madlang sa Pilipinas, kumbaga pa, like for instance yung mga magulang na nagkakaroon ng ganong klaseng experience sa mga anak nila, hindi naman natin alam yung buong kwento ng pamilya eh. 'Di ba? Pagkatapos para magkakaroon ng lakas ng loob sa atin, sa madaling salita, nag-i-implant ka ng idea na hindi naman supposed to be tama. Kasi ako, Ma'am Jo, may anak ako. I myself told to my son na I am not your obligation. Kung balikan mo kung pagdating ng panahon dahil makikita ng maayos, salamat. Pero kung hindi, you are not obliged. And number 2, may napanood po kasi ako dating parang short clip lang. Ang message was, the topic was why Filipinos don't get rich. And it really struck me kasi totoo yung mga sinasabi nila na yung mga bata sa Pilipinas hindi pa nga talaga nakakalipad, marami ng pabigat. So paano sila makakalipad? Diba? So madaling tumulong ka nakalipad ka na eh. May punto po sila dito. Medyo mind opener po itong mga sinasabi nila. But you have to take off muna. So as a parent, dapat intindihin natin yung mga anak natin. Hindi naman yung pagka-graduate nila magiging milyonary na agad eh. Ang daming ang graduate dyan na hindi nga, alam mo yon, hanggang ngayon wala pang success sa buhay eh. True. Alam mo yon? Tapos iuobliga mo na. So they're actually sending the wrong message and wrong kumbaga pa wrong. May mali na sa values na ini-impart, no? Yes, that's very true. Alam mo yon, para kaya lumalaki yung mga tao like masyado nang umaasa. I mean, it's been a Filipino culture na dapat natin binabago sa mga bagong generation. And bilang mga magulang, dapat tayong unang umiintindi. Kaya nawalan ako ng bilib dyan, going back kay Tulfo, I think everything is just a facade. Alam mo yun, wala talaga silang kumbaga patutoong malasakit sa bayan. True. Alam mo, walang totoong malasakit sa bayan. Lahat ng Ikinayaman mga, nila, whatever they are doing, ikinayaman nila yun. Hindi dahil sa mahal nila ang mga Pilipino, dahil it brings them money. That's Yan po, sa kanila po galing. Nawala silang malasakit sa mga Pilipino at ang aim lang talaga nila ay kumita. Napakalungkot po mga update. true. Kaya nga yan po yung huling live mo, kaya sinasabi ko, you know what, dapat ang politician na pinipili natin, yung may totoong malasakit. Yan po, sana po ngayong darating na eleksyon. Siguro naman po madami na tayong mga napanood ng mga video, may mga fake news. Pero matatanda na po tayo, alam na po natin kung ano ang tama at mali. Sino ang dapat iboto at hindi. Sana po yung mga ganitong video, suportahan po natin kasi itong mga taong gumagawa nito, ito yung mga totoong may malasakit sa mga kapwa Pilipino na tinutulungan tayong mabuksan ang ating kaisipan kung anong talagang totoong nangyayari sa ating lipunan. Lahat ng mga ini-employ natin sa gobyerno, yung totoong may malasakit sa bayan. Ang dami rin talagang nagalit dito eh. Remember yung kay Tulfo, yung tas kinontented ng mga matatandang bardagulero, yung pinahiya niya yung sundalo na, hey, ikaw nagtatago ka sa palda ng nanay mo, duwag ka, ginanon niya. Kasi parang merong babae na kinomplain yung sundalo na hindi siya pinakasalan. Ang ina, 2 weeks after namatay sa operations. Yeah. Tsaka sinagot siya nun, Ma'am Joey. Nung tinawagan niya, sinagot siya. Ang sinabi, sir, hindi kita makakausap dahil papunta sila ng area kung saan nagbabakbakan. Tapos hinihiya niya pa on live. Hinihiya niya pa. Alam mo,
sa totoo lang, alam mo yung parang nakakadurog ng puso. Hihiyain mo yung tao na sa gitna ng gera para lang erase yung problema ng girlfriend niya na nagre-reklamo. Oo. Then later on, nabalitaan na matay daw yung sundalo na yon. Oo, namatay yung sundalo. Serving the na yun. country. Tapos yung the nerve of Erwin Tulfo na magsabi na Siya nag-sorry dun ha. Hindi siya nag-sorry. oo. Hindi nag-sorry na yung real sorry, no? Lately, Ma'am Joey, in fairness kay Ted Filon, parang mas nagugustuhan ko pa si Ted Filon. Compared ba? Yan po. Si Ted Filon po, isa din po yan sa mga nagmumulat sa mga kapwa natin Pilipino kung ano nangyayaring katotohanan sa ating lipunan. Ted, in-explain sa akin yun ni Tatay Amik. Sabi ni Tatay Amik, ano kasi si Ted Filon, yung black timer lang daw siya sa TV5. So kaya yung TV5, walang ano sa kanya, walang editorial power sa kanya yung... So Walang independent media talaga si Ted Filon. Kaya he can afford to do something like that. Which is good, no? Kaya nga sabi ko, And during those times when he was in ABS. Yes. Okay. Mm. Yan po, hanggang dito lang mga ka-update. Sana po namulat po ang ating mga kaisipan sa mga napanood natin at suportahan po natin yung mga gantong video at mga gantong tao. Sige po, yun lang po. Salamat po.